Hello! At isi-share ko nga sa inyo kung paano ko ito ginawa ang aking DIY na grazing table mga mi, mula sa ganyan hanggang ganito mga mi. Yes! Sobrang ganda! Inumpisahan ko lang ito mga mi sa paggawa ng drawing. Ito nga ay nag-drawing na ako ng aking plano kung paano ko ito gagawin. So gumamit ako dito ng scrap lang na mga 3/4 na plywood. Tapos nagsukat na tayo dito. Walang halong arte nga mga mi. Ayan, kung kaya mo namang gawin, why not? Kaysa naman bumili ka o magpagawa ka pa, mapapamahal ka pa. So ayan na nga, at first time ko nga pala dito mga mi makahawak ng circular saw at sobrang takot ko talaga, pero talagang inaral ko muna bago ko siya ginawa. So ayan, pagkatapos ko nga mag-cutting ay nag-assemble na ako. Hindi ako professional na karpentero mga mi ha. Ayan, inaral ko lang talaga kung paano gawin, magsukat. Nandali lang naman magsukat mga mi. Tapos kung may tools ka, ayan, mapapadali nga ang iyong trabaho. At eto nga, natapos ko na yung table. Pagkatapos ko ma-assemble siya mga mi ay sasanderan muna natin bago natin siya lalagyan ng wall putty. Inuna ko muna lagyan yung mga butas-butas niya mga mi bago ko siya nilahatan ng lagay ng putty. Pagkatapos niyan, pag natuyo na siya ay nagulat nga si Mingming. Ayan siya. Sasanderan natin siya mga mi para mawala yung mga gaspang. At syempre nga, dapat mo siyang punasan mga mi bago mo siya lagyan ng primer. Ang ganda nga ng primer na to kasi primer na siya, may top coat pa. Again, hindi po ako professional na pintor. Ako ay nagdi-DIY lang at inaral ko lang kung paano siya gawin. So nang naipatong ko na nga ang aking primer ay ipapatuyo ko muna siya. At yung mga natuyo na ay nagsander na naman ako ulit para mas smooth ang kanyang finish. At ito na nga ay magta-top coat na ako. At ito nga ang top coat na ginamit ko dito ay nabili ko lang ng 300 pesos na sealed pa siya. Grabe ang natipid ko dito mga mi. Naghanap lang ako sa marketplace na nagbebenta ng mga sobra nilang pintura at ayun nga ay sinerte ako. So nang natuyo na nga ang aking pintura ay sinubukan ko na siyang i-assemble baka kasi hindi siya magkasya. Sobrang tuwang-tuwa nga ako dito mga mi kasi nakita ko na ang final na itsura ng aking table. So ayan, nagsiset up na nga ako mga mi. Eto pala mga risers ko mga mi ay nagawa ko na dati pa. Hindi nga lang ako naka-video nito kasi hindi pa naman ako vloggerist noon. Isa-isa ko na nga nilalagay yung mga pagkain na aking na-bake mga mi. Yes, na-bake at na-prepare ko na nga pala ito lahat kahapon pa bago ang aking setup. Sobrang nakakapagod nga mga mi pero sobrang fulfilling at napakasarap sa pakiramdam na makita ko itong aking mga nagawa. Kasi sa totoo lang, hindi pera ang pinakamalaking puhunan, kundi sipag, tiyaga at paniniwala sa sarili. Kahit anumang pagsubok, huwag kang sumuko. Kasi kapag nanay ka, kahit pagod ka na, tuloy ka pa rin para sa anak mo at para sa kinabukasan ng iyong pamilya. So pagkatapos ko nga mailagay yung mga pagkain, saka ko naman ilalagay itong mga palamuti. Simplihan lang natin, mas simple, mas maganda, wag overcrowded. Para mas malinis siyang tingnan. Kasi sa negosyo, unang titingnan ng tao ang presentation. Kaya pag nagnegosyo tayo, dapat buo ang loob natin. Sa negosyo, hindi pwedeng padalos-dalos. Dapat may plano, may ayos at may tiyaga. Pinili ko itong negosyo na to kasi ito talaga ang hilig ko. Mahilig ako mag-bake at mag-ayos. Dito ko nga napapakita ang aking pagmamahal sa pagkain at ang aking artistic side, charet. Dito nga ay para akong bata na sobrang tuwang-tuwa dahil sa sobrang ganda ng aking nagawa. So, eto na nga mga mi, ang isang linggo kong pinagpaguran. Ayan siya, mula sa paggawa ng table na DIY at hanggang sa pag-bake at paggawa nitong ating mga dessert. Pang 50 packs nga pala itong table natin na grazing table mga mi. At ang lahat nga na ito ay sulit na sulit, sobrang sarap. Ito ay meron tayong napakalambot na ensaymada, salted po yan. At saka mini burgers, meron tayo ditong leche flan slices at meron din tayong choco tarts. At syempre hindi rin mawawala ang ating slice na fresh fruits at meron tayong brownies at cream cheese na brownies, moist choco banana bread, cheesecake, at marami pa. Hindi pa tayo tapos dahil ang mag-a-avail ng ating grazing table ay may kasama ng free 150 slices nitong napakasarap na pizza. Sulit na sulit talaga ang lasa kasi gamit natin dito ay high quality na mga ingredients. Mula sa puso ng isang baker at isang nanay na may pangarap. Libre ko nga itong pizza cart mami. Perfect ito para sa magbe-birthday, sa may binyag,
kahit sa wedding or kahit simpleng salo-salo. Dito nga ay hindi mo kailangan gumastos ng malaki para sa sosyal at masarap na handaan. Kami na ang bahala sa pagkain, setup at dekorasyon. Ako nga pala si Mrs. Apron, isang nanay na madiskarte at ito ang aking grazing table.